Grabe na talaga yung kababalaghang nangyayari dyan sa loob sa NAIA. Talaga nakakagulat at nakakatakot, syempre. Biruin mo, kay ganda-gandang babae. O, ito yun guys, oh. Kay ganda-gandang babae. Kita niyan? Buti nga sa'yo, suspendido ka. Kasuhan ka pala, I mean. Diba? Kay ganda-gandang babae. Garapal. Talaga nga naman. Noon at noon pa yan, yung isyong ganyan sa NAIA. Hindi pa rin pala nagbabago yung NAIA. Malaki pa din pala yung kababalagan dyan. Grabe, kaganda pa namang bata. Kaedad ko lang ata to or mas matanda sa akin. Pero 'di ba, imagine, nakakaloka. Okay, ito yung balita, panood natin. At planong kasuhan ng security screening officer sa NAIA na nag-viral matapos umanong lumunok ng perang kinuha mula sa isang pasahero. Todo tanggi pa raw ang nasabing personnel pero hindi siya nakalusot sa kuha ng CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Yan. Viral ngayon ang videong ito na kuha raw sa NAIA Terminal 1. Makikitang may isinubong isang babaeng security screening officer. Ang bagay na ipinasok niya sa kanyang bibig, pera pala na nagkakahalaga ng $300. Ilang beses pang uminom ng tubig ang babae. At may pagkakataon pa na sinusundot niya ng daliri ang kanyang bibig para lalong maitulak at malunok ang pera. Ayon sa Office for Transportation Security o OTS, nakuhanan sa CCTV ang babae noon pang September 8. Nang makarating sa kanila, agad daw ipinatawag ang naturang security screening officer pero itinanggi niya ang nangyari. Pero nang makuha nilang CCTV footage noong September 14, nakumpirma ng OTS na totoong ang nilunok ng officer ang pera na ninakaw raw sa isang pasaherong Chinese. We can only initiate the administrative case for serious Kaloka. We will later on pursue the criminal case, but we would need the cooperation of the passenger, yung naging biktima na Chinese national. Agad naman daw nirelieve sa pwesto ang naturang airport security officer, pati ang iba pa niyang kasama sa team. Pero kahapon, isinailalim na sa preventive suspension ng naturang officer habang gumugulong ang investigasyon. All members of the team is now subject for investigation. But as of now, wala pa kaming strong evidence against the others. Pero doon sa mismong naglunok, na. Hindi na bago ang mga insidente sa NAIA kung saan sangkot ang security officer ng airport. Kaya nangako ang OTS na patuloy ang internal cleansing program sa kanilang hanay. Pero kung si dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa naman daw ang tatanungin, mukhang modus operandi na talaga ang nangyayari sa NAIA. Kaya mas mainam daw na imbestigahan itong mabuti ng OTS at Department of Transportation dahil reputasyon ng Pilipinas sa international community ang nakataya. Pagkamat dismayado rin, kumpiyansa naman daw ang Manila International Airport Authority na mareresulta ng OTS ang kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kaloka. Grabe. Matagal na yan dyan guys eh. Yung modus na yan dyan sa NAIA. Matagal na yan. Siguro ilang libo na pasahero internationally yung nagawa ng mga taong yan. Ngayon lang naman meron nangyaring hulihan eh. Paano ba naman kasi dapat linisin nga. Linisin ba? Oo, yung yung NAIA mismo. Nakakahiya, international, yung passenger, ninakawan mo. Sinasabihan na nga na yung bansa natin puno daw ng prostitute eh. Yung bansang Pilipinas, lalo sa mga babae, nilalait ng mga taga-ibang lugar na ang Pilipinas daw puno daw ng mga prostitute. Tapos ngayon, dadagdagan mo pa ng puno ng mga magnanakaw. Talaga nga na. Okay. DOTR orders filing of charges versus airport personnel involved in passengers missing $300. Kahit paanong mangyari, hindi tinotolerate ito ng ating gobyerno. Maganda ka man, pangit ka man, ano man ang antas mo sa buhay, as long as nagkaroon ka ng pagkakasala, lalo na ito, di ba, ninakawan mo international, tapos may CCTV ka. Hindi ho ito tinotolerate ng ating gobyerno. Isang nakakahiyang pangyayari. Babae ka pa naman. Ang ganda-ganda mo pa naman, ati girl. Anyway, the Department of Transportation or DOTR has ordered the filing of appropriate charges against airport security personnel allegedly involved in the case of missing cash of a foreign
foreigner at the Ninoy International Airport. Bakit naman kasi, ano ba yung standard ng hiring nyo as a security personnel dyan sa NAIA? Parang pinulot nyo lang yan kung saan-saan eh. Well, hindi naman natin alam yung pag-uugali ng bawat tao. Ay, naku, Diyos ko. Nakakahiya. Pinapahiya mo ang buong angkan ng Pilipinas. Siyempre, yung Chekwa na yan, kung ano ba yung Chekwa, tuloy. Kung ano mang ibang lahi yan, 'di ba? Ikinakahiya na, ikinasusuklam na ang bansa natin. Hindi na ata uulit yan. Ako, Diyos ko. Alam nyo, bawas din yan sa tourism natin. Kasi malaking pera din yan kapag sila ay pumunta sa bansang Pilipinas. So, in a statement on Thursday, the DOTR said Transportation Secretary Jaime Bautista directed the Office of Transportation Security or OTS to immediately file charge against security screening personnel tagged the September 8 incident at Terminal 1 sa NAIA. So, the DOTR said Bautista directed Transportation Undersecretary for Legal Attorney Rainier Yebra to assist the filing in the complaints against those funds found to have connivance stealing from hard-carried bag of a Chinese passenger. Naku, Chinese pa, Chekwa pa. Alam mo namang ma-issue pa yung mga Chekwa at Pilipino sa West Philippines. Dinadagdagan mo pa. Okay, the transportation chief also authorized imposing the maximum penalty for those who will be found guilty to show the department effort to read NAIA as well as other attached agencies kalawags according to the DOTR. Tama lang naman na bigyan ng leksyon itong mga taong to. Kasi kapag hindi to binigyan ng leksyon, yung mga kasamahan yan, paulit-ulit na gagawin yan. Hindi lang to, may mga kasabot pa to, madami pa. So, isa sa nakakalungkot na pangyayari, madami talagang kababalaghan dyan sa NAIA. Kahit nga yung mga ibang bansa, lagi nilang sinasabi na ito yung NAIA, worst airport. Ay, worst airport naman talaga, pangalan pa lang. Diba? Mas maganda sana, baguhin na yung pangalan, tas baguhin din yung mga tao. Para nang sa gayon, diba, walang issue. Kasi yung mga matatagal na dyan sa, sa serbisyo sa loob ng NAIA, halos lahat parang above the level na yung tingin sa sarili. Yung taas na taas sila sa kanilang sarili. Nakakalungkot kasi yung, at the end of the day, sa reflection to sa bansang Pilipinas, nare-reflect na, ay, yung mga Pilipino pala magnanakaw, ganito, ganyan. Ay, mga Pilipino kahit babae magnanakaw, diba? Imagine, yung ginawa mo, kahiya-hiya yan. Hindi lang mismo sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Paano kung kumalat yan international news? Diba? Nakakaloka ka. So, according to earlier reports, 3 OTS personnel were being investigated after a CCTV footage show a female personnel putting something in her mouth and drinking water. So, nakita nyo naman yung grabe, yung pagsoblak na ate mo girl sa kanyang bunganga, $300. Ang tindi, no? Magkano yung $300 in Philippine peso? Kasi ang manang 15 mil ata yun, handa. Okay, $300. Tingnan natin yung Philippine peso. $300. 16,000. Isang subuan lang ni ate mo, girl. Nakakahiya. Para lang sa 15 mil. Ipinagkanuno mo yung sarili mo. So, OTS official conducted an inspection of all personnel after the passenger complained that $300 in cash, the $300 in cash was missing. So, baka malay mo, pati mga kasamahan yan, mga katabi niyan, nakakaloka naman to. Kakahiya naman kayo. Ako nga, 'di ba? Life is so unfair. Kami nagtatanim kami ng palay. Umaakyat pa kami sa lubi, nyog, alam niyo, nagkokopra kami, nagbubunot kami ng bunot, tapos nagkaano kami ng mga kahoy, nagsisiba kami ng mga kahoy para lang meron kaming makain kasi pinagbebenta din namin yung tapos kayo. Easy money, nanakawan nyo. Ang hirap kitain ng $300, ha? Ang hirap kitain yan. Tapos ganyan yung gagawin nyo lang. May trabaho naman kayo. Ayusin nyo na lang yung trabaho nyo. Kakahiya naman to. Upon checking the CCTV footage, they saw, okay, a 28-year-old contractual employee swallowing, 28, yung edad niya, pero mukha pa siyang bata. Officials are now investigating whether an item was
the missing cash. So, Bautista expressed frustration. Kahit sino naman. Diba, kahit ako, magagalit ako. Yung mukha ko ngayon, frustrated na. And dismay over the incident at NAIA, which she was trying to promote to potential, diba? Yung nagpo-promote kayo na dito, mga investor, pumunta kayo dito, yung mga dayuhan, pumunta kayo dito, magandang Pilipinas, love the Philippines. Tapos ganito yung mangyayari. Ay, nako. Which he was trying to promote to potential foreign investor who may want to operate and maintain a country's main gateway. The OTS is coordinating with the PNP Aviation Security Group for filing of criminal raps and assisting the complaint if he decided to pursue the case. Tama yan, kasuhan mo yan. Para naman mapahiya kahit papano. So anyway guys, nakakalungkot lang no. Grabe, hindi ko kinaya. Sa atin mo girl, sinubo. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Nima Alicia Mas, at nagbabalik ulit tayo sa ating panibagong video.